Ngayong ikatlong araw ng Misa de Gallo, makikita natin sa mabuting balita ang larawan ni San Jose. Isinalaysay ng mabuting balita na si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose ay isang matuwid na lalaki. Nang malaman niya nagdadalang tao si Maria, nagpasya siyang iwan ito ng lihim upang hindi siya mapahiya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, pangamba at katahimikan, doon nagsalita ang Diyos. Sa panaginip, nagpakita ang anghel ng Diyos sa kanya. Sinabi ng anghel sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria. Ang pinakamalaking hadlang sa pagtupad ng kalooban ng Diyos ay kadalasan hindi kasalanan, kundi takot. Takot na hindi maintindihan, takot na masaktan, takot na mawala ng kontrol. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jose at sinasabi rin sa atin ngayon, huwag kang matakot. At ano ang ginawa ni Jose? Walang mahabang paliwanag, walang tanong, walang kondisyon. Isang simple ngunit radikal na kilos. Ginawa niyang iniutos ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria, tinanggap niya si Jesus, tinanggap niya ang misteryo, tinanggap niya ang papel na hindi niya pinili, ngunit ibinigay ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, dito nag-uumpisa ang Pasko, hindi sa sabsaban, kundi sa isang pusong handang magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Si Jose nagtuturo sa atin ngayon na ang tunay na pananampalataya ay hindi laging may kasamang kasiguraduhan, ngunit laging may kasamang pagsunod. Hindi niya lubos na uunawaan kung paano mangyayari ang lahat, ngunit sapat na sa kanyang isang bagay, na ang Diyos ang may gawa ng lahat. Ang pangalan na ibinigay sa bata ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At tinawag din siyang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Sa pagsunod ni Jose, ang Diyos ay literal na nanahan sa isang pamilya, sa isang tahanan, sa karaniwang buhay. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang dumarating sa mga dakilang plano, kundi sa mga tahimik na oo ng mga taong handang magtiwala. Marahil marami sa atin ang tulad ni Jose. May mga sitwasyon tayong hindi natin pinili. May mga tanong tayo sa buhay na walang agarang sagot. May mga responsibilidad tayong mabigat. Ngunit ang mabuting balita ngayon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kapag tinatanggap natin ang kalooban ng Diyos, kahit na hindi natin ito lubos na nauunawaan, doon nagsisimula ang kaligtasan para sa atin at para sa tanan. Sa nalalapit na Pasko, hinihiling ng Diyos sa atin hindi ang perpektong plano, kundi ang pusong handang magtiwala. Tulad ni Jose, naway matutunan natin makinig sa tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan at magkaroon tayo ng lakas ng loob upang sundin ito.